Kinsa ninyo diri ang walay gikahadlukan, wala gyud sukad mahadlok o dili gyud mahadlok. Naa? Taas kamot. Dunay usa ka tatay karon dai no atong i-greet ang atong mga fathers. Kung ay Father's Day sa inyong luyo, sa inyong tapad, lingi ang na Happy Father's Day. So dunay usa ka tatay nga dunay siya 13 ka anak. Niya kay buutan man kay siya nga amahan, pinangga gyud kay sa siya mga anak. Unya dunay siya problema sa kasing-kasing. Iyang gipangutana ang iyang mga anak. Mga anak, 13 ka buok heart transplant. Kinsa man ninyo ang willing muhatag siyang kasing-kasing para iilis sa ako Of course, ko ang kasing-kasing patay yung ka. Niya, mga anak, nagdungan yun sila 13 ka buok. Ako pa, ako ang kasing-kasing, ako. Siya, di man pwede po 13 ka kasing-kasing o saraman. So, aron, maayong mahibawaan nato, mapili kinsa ninyong 13, maadto ko sa taas, then diri mo sa ubos. Then maghulog ko og balhibo. Ng balhibos manok. Kung asa mo tunong, mautoy waag kasing-kasing. Ingo manak, asus way problema pa. Ako mohatag yun ko. So gihatag sa amahan. O gihulog sa amahan ang balhibo. Duol na sa 13 ka anak. Kung asa mo tunong, paghapit na mo tunong sa usa, pag-atot mo sa uyop. Namatay na lang ng papa, wapa mo tugpa ang balhibo. So bisag unsaon na to, pretend we have our own fears. Siguro na ipanahon nga makaingon ta nga di ko mahadlok. Pero naagi moment sa itong kinabuhi that we are afraid. So unsa man kaayo ang inyong gikahadlukan? Si Kristo, nahibalo siya niini, our human nature, nga mahadlok yun ta, mabalaka. Mao nga iyang gi-channel sa husto nga paagi how to make use of our fears in order for us to grow as a person, to deepen our understanding of our life, and to widen our horizon about our journey through this life. Una, nga itong makatunan, atong susihon, unsa may kasagaran nga makapahadlok nato. Doon ay usa ka babae nga very successful accountant and lawyer by profession. Pero nag-edad na lang siya 37, wala pa siya maminyo. Nya, gwapa sab siya. At that moment, nga nagigistorya siya nako, president siya sa bangko sa ilang pamilya. Nya, karon, nidool siya nako, kay doon na siya fiancé, 11 years na sila. Pero dili pa siya gusto magpakasal. So, may pangutan nga naman, sa magikuan, susulti siya, na, murag okay raman sa itong laki, sumala siyang gisulti. Pero ako na-detect, because she was so concerned of her security. Usarge problema niya. Dili siya sigurado kung kasaligan ba tong lakiha. Dili siya sigurado nga kung magpakasal silang duha, last bagyod ang ilang marriage. Wa siya kahibalo kung mabalyo ba sa laki ang iyang pakigminyo niya. Wa siya kabalo. So mao nga nahadlok siya. Dili siya maka-commit. Kung hangtod karon nagpabilin siyang dalaga. Nabay 30 ka pinadiri edad nga wa pa maminyo. Pwede po nga nakasulay na nga nasakitan, mahadlok na mo commit og laing relationship. Di na ko sigurado murag apiki. Ana. So giklaro ni Kristo nga kung unsay mga desisyon nga atong saligan dinis kalibutan, all of this
cannot be trusted. Walay mo last, ana. Walay siguro, ana. It's always a risk. Pero naghatag siya og sigurado. Mauni sa unang pagbasa, si Jeremiah. Si Jeremiah, gisugo siya sa Ginoo nga mopaabot siya ang mensahe sa Israel. Nindot kaayo. Kay mahimo siyang messenger of Yahweh for the people of Israel. Pero ang nakadaot kay ang mensahe ni Jeremiah kontra sa giganahan sa mga tao. Iyang badlungon ang mga tao sa ilang binuhatan nga perti nilang enjoya kaayo. So tungod niini sa iyang pagsangyaw dito, gitabangan siya. Ultimo ang iyang mga suot higala, ni kontra na niya. Matod pa diri sa unang pagbasa, he was persecuted, he was insulted, all forms of attacks na experience ni Jeremias. Pero sa iyang ingon diri, I trust in the Lord. Ang akong mga kaaway, mahilok ka pa, kay ang Dios maoy manalipod kanako. Sayop di nang ang imong pagsalig, imong ibutang ni bisan kinsa o sa unsang mga butang sa kalibutan. Kay kinigyud sila dili kasaligan. Asa man nimo ibutang ngadto sa Dios. So when you commit on something, Lord, please, it is only you I trust. I do not know what will happen, but I entrust myself to you. I know that you will never abandon me, no matter what happens. So kung magka-litsi-litsi na to imong commitment dito, gibudhian na ka, gibiyaan na ka, gipasakitan na ka, or napalpak ang imuhang investment doon sa din ay tabo si may kinabuhi, failure ka, mayong okay, it doesn't matter. God will take care of me. Diba? Ikaduha, nga atong kahadlukan, daghang higayon diri nga, daghang kayo mga yog hinabang. Actually, dako na kay ko gasto anang mga ridiri kay na ospital, mga igtambal, wala na makaon, tuition sa anak, lupig pa na ako'y padre di pamilya. Namo ari diri. Yung say dagko ang ilang gahatag. Pero abi ninyo, mabalaka ko kada hatag na ako, si ko kabalaka. Kay nga naman, akong kabalaka sus, hinaguan, ako ramang gitigong tong kwarta, ha? Tinuod ka to nga, ipalit niya tambal. Mabaliw ka niya tong kwarta nga akong gihatag niya nga, ako na ba itong gihaguan, dugay yun na akong hipos ato. Wa ka ako ilara. So nga akong kahadlok, valuable ba para niya ang akong pagsakripisyo sa paghatag? Ug mao kini ang giklaro ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ingon siya, when we were sinning, we were in sin, kay tungod ni Adan ug ni Eva, nakasunod ta sa sala, ug naglunang puta sa atong kaugalingong mga sala. Sa dihang naata diha, unsay nahitabo? It is Jesus, or it was Jesus, who paid everything. Jesus redeemed us by offering His body diha sa cross. Ang iyang lawas, iyang gipasakit sa cross aron maluwas ang atong kalag. Tinuod nga daghang higayon, muratag maalanganin. Kung mupalit ko slots, kay si Father, sige nagyog advertise nga naapay bayranan nga 1.3 man to, karon 1.2 na lang. Namalit naman mo, niabot na mag 100,000 kapin. Nakabayad na ta, 1.2 na lang. Kung ipalit na ko ni mo, ma-orbe na kong kwarta. Tabangan ka ko sa Ginoo. Nakay mo abot na ako. Kung muhatag ko karog dako-dakong pledge aning bulana, nakay magamit na ko sa sunod bulan. Ang taingon ana, di ba? Kung akong biyaan ning akong trabaho niya, musimba ko, naka ko'y makonsumo
Inighuman ako og simba. Daghan ta mga pangutana. At timanon ka ako sa Ginoo. Dili ka ako pasagdan sa Ginoo. Kaganihan, nag-meeting mi sa Finance Council, nag-isgot mi, unsaon na to ng 1.2 million. Yung ko nga, okay ba mo? Nga ang kuno na to ng 300,000. Tuwi ko dako, Father. 3 man takabuok. Sugi ko na kwenta, pila mo na? Pagkwenta, 15,000 kada usa. Mamaligyag slots, 15,000. Kuwi, gamay raman di ay. Pwede nga himuon na itong 500,000 divided by 13. Kay 13 man may ka-officers. Apil ko. 13 officers pastoral o finance. Mura ba kami mo mag-lead ba? Mamaligya mig slots. Pag total ito, 38,000. 3 may kabuok. Kining 500,000. Kung himuon lang ng 40, sus padir. Mahalin ka ni Padir. Kano sa may deadline? September, 2 months. Makabaligya tag 40,000 word slots kada usa. Sus ilang mga nang usaw ka ni. Nabala ka, no? Tabangan kami sa Ginoo ani. Sa iyon ko. Abi ninyo, kanang mga nagsigig-simba na to diha, apil na sila mga halad, malitog slots, nakahatag na nag 5 million na to, 4 million, kaya ang 1 million na nadaan. Pero gikan magapunto ninyo, yun mo itong halad. So kita ito at 40,000 kada usa. Pero ako silang giingnan ko, doon ako'y sikrito. Akong i-share ninyo. Una na ko sikrito, mag-ampo yun ta. Musang pitas kino, Lord, pangitait akong kong buyer, ani akong 40,000 nga slots. Ampo ta. Then kung naanay mo palit sa inyong slot, iampo siya. Halari rosaryo kada adlaw. Pero na ko diri nga kamong namalit og slots diha tag 100, pila na yung gipang palit. Di apil mo sa tong mas intention, di ba? Kaganihan sa pagsugod sa misa, tanang misa diri sa parokya, every day apil mo sa intention sa misa. You're included in our mass intentions. Sa matong oras sila nakaingon na, sige Father, haunap ning kamot ng yumi ani. So may bawa ano to September po, kumutabang bagyod ang Ginoo. Pero ingon pa ni San Pablo diri, di na tayo kinahanglan mangitag prueba because God already gave Himself for us. Mo ba ni, kung mo investa sa Ginoo, kung musalig ta niya, maningkamot ta, mubuhat ta para niya, mura ka anak nag-invest, nga ginansya na kang daan, nadawat na nimo ang interest. Kay nihatag naman siya sa tanan, how much more kanang imong gikinahanglan nga imong gikabalakan. Mo nang sa Ginoo, wala gayoy alkansi. Kanunay ginansya, kay nag-invest pa lang ka, nakadawat na kag ginansya. Mo ni nga dinhi sa Ebanghelyo, actually, this is a reminder of our worth and value. Nga diya sa atong kahadlok o kabalaka, ang atong worth and value, wala ni bisan kinsang tao o sa mga butang o sa atong achievements, sa atong mahuptan ng kalibutan. No! Asa man ang atong worth and value? It comes from Jesus who offered His whole self for us. Muna ingon siya nga, kanagay mga langgam o nga, pila to? 2 centavos, kantidad anak kanara, ako ganing giatiman. Kana ganing mga buhok sa inyong ulo nga nahulog, nahibaw gani ko pagkahulog anak. Ikaw pa, I died for you. I already offered myself to you. Why are you so afraid? Muna mga igsoon, tinuod nga doon natay mga kahadlok sa kinabuhi. When this moment comes sa atong kinabuhi, remember your worth and value. Look at the cross and remember your worth and value. Kung mahadlok ka, mutahan sa imong kaugalingon. Kung mahadlok ka mo sakripisyo, kung mahadlok ka mo atubang sa mga kalisod sa kinabuhi, kay basig maalanganin ka, look at the cross.
That is your worth and value. He died for you. Ano mga igsoon ko nga, nakaingon po ko nga, unsaon po ka na ko pag-raise to akong 40,000, no? And ko nga, ang akong allowance, kami doon naman may allowance, 20 usay 21,000 a month. So ang akong allowance, karong bulan na, akong gitreat na to sa itong mga missionaries diri. Gi-shoot yun ako gatag. So anak ko allowance rum, kuan, isang bulan na ron? June ron? Mayo. Mayo da ito, Mayo nga allowance. So karon ko 20,000. So dili na sab ko mudawat og allowance sa June and July. Ako ipalit og slots. Wa na kuya mo. 0 for June and July. Unsa may mahitabo nako? I will look at the cross and tell myself, that is my worth and value. So mga igsoon, if we do things for Christ, good things, ayaw nagkwintaha, naaba ko'y makuha, maalkansi ba ko ani. Just look at the cross. That is my value. That is my worth. Ug maunay giingon diri sa Ebanghelyo, ang muangkon kanako dito sa amahan, ang muangkon kanako dinis kalibutan, angkunon ko usab siya dito sa akong amahan. Whoever denies me, whoever acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. That is the only antidote for all our fears. Amen.